Sino ang bayani? Si Rizal, si Bonifacio. Si Mabini, pati na rin ang kontrobersyal. Bakit si Ninoy ay bayani pero si Gregorio del Pilar hindi iniaangat sa parehong antas? Lahat sila kilala nating mga haligi ng ating kalayaan. Pero paano naman yung mga nakalimutan ng kasaysayan? Mga bayani na lumaban, nagdusa at namatay, ngunit hindi natin kinikilala. Ngayong araw, bubuksan natin ang Bayani Hall of Fame at tatanungin natin, sino pa ba ang dapat naroon? Sa Visayas may isang babaeng lumaban sa Kastila, Amerikano at mga Hapon. Siya si Teresa Magbanua, ang tinaguriang Joan of Arc ng Visayas. Hindi lang siya leader ng mga katipunero, nakasakay siya sa kabayo, may sandata sa kamay at personal na pinamunuan ng mga labanan. Ngunit kahit ang tapang niya'y walang kapantay, bihira natin siyang makita sa ating mga libro. Kung lalaki siguro siya, baka may monumento pa siya sa EDSA. Bago pa ang katipunan, may nauna ng revolusyonaryo. Siya si Apolinario de la Cruz, kilala bilang Hermano Pule. Lumaban siya para sa karapatan ng mga katutubong pari, isang bagay na pinagkait ng simbahan sa mga Pilipino noon. Itinayo niya ang kanyang sariling samahan, ang Cofradia de San Jose. Bilang ganti, pinugutan siya ng ulo sa Laguna noong 1841. Hindi ba't karapat dapat siyang bayani? Isa sa pinakabatang gobernador sa kasaysayan, Wenceslao Vinzons mula Camarines Norte. Sumali siya sa pakikibaka laban sa Hapon, tinatag ang gerilya sa Bicol at tumangging makipagtulungan sa mga mananakop. Pinahirapan siya, pinatay at pati pamilya niya'y hindi pinaligtas. Ngunit ilang estudyante lang ang nakakarinig ng kanyang pangalan, babaeng naging espiya, missionary, guerrillera. Si Magdalena Leones, ang tanging babaeng Pilipina na ginawaran ng US Silver Star Medal sa World War II. Tumawid siya sa mga checkpoint ng Hapon, dala ang mga lihim, dokumento, armas at minsan granada. Ngunit nasaan ang kanyang monumento? Bakit wala sa libro ng Araling Panlipunan? Tinuring siyang tulisan ng mga Amerikano. Ngunit para sa marami, si Macario Sakay ay tunay na bayani. Matapos ang pagbenta ng Pilipinas sa Amerika, hindi siya sumuko. Itinatag niya ang Republika ng Katagalugan at ipinagpatuloy ang laban para sa tunay na kalayaan. Ipinako siya sa bibig ng kasaysayan bilang bandido. Pero tanungin mo ang puso mo, iyon ba ang tawag natin sa isang bayani? Ang kasaysayan ay hindi laging patas. Maraming bayani ang hindi nabibigyan ng parangal, hindi dahil sa kakulangan ng kabayanihan, kundi dahil nakalimutan sila ng mga makapangyarihan o ng mismong bayan na kanilang pinaglaban. Ngayon, ikaw, ako, tayong lahat, may tungkulin tayong alalahanin at ipaglaban ang alaala ng mga bayani. Dahil hindi kumpleto ang Bayani Hall of Fame kung hindi kasama ang mga tulad nila. Sino pa ang dapat nating idagdag? Isulat sa comments ang bayani ng bayan mo. Baka siya na ang susunod nating talakayan. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa Forgotten Footnotes, kung saan bawat kwento ay may saysay at bawat bayani dapat kilalanin. Mabuhay ang ating mga naitagong bayani.